Sa unang pagkakataon na nagkita kami ni Marco, alam kong hindi kami magkasundo. Ako si Lila, isang mananaliksik ng mga korales sa ilalim ng dagat. At siya naman ay isang mangingisda na walang ibang iniisip, kundi ang mahuli ang pinakamalaking isda sa karagatan. Mula sa unang palitan ng tingin, naramdaman ko na ang tensyon. Ang kanyang mga mata ay tila mga alon na handang lumamon ng lahat ng nasa harapan nito. Hindi ko naisip na magkakatagpo ang aming landas sa isang sitwasyong hindi ko inaasahan. Noong araw na iyon, naglalakad ako sa dalampasigan. Dala ang aking mga gamit para sa pananaliksik. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang bangka, abala sa pagkukumpuni ng lambat. Nang magtagpo ang aming mga mata, agad na umusbong ang hindi maipaliwanag na galit sa aking dibdib. Hindi ako makapaniwala na siya pa ang makakasama ko sa masalimuot na ekspedisyon sa ilalim ng dagat. Hoy, ikaw, tawag niya habang papalapit ako. Bakit mo ba sinusubukang baguhin ang ginagawa ko dito? Hindi kita iniistorbo, sagot ko, pilit na itinatago ang aking inis. Gusto ko lang malaman kung bakit mo sinisira ang mga korales sa pangingisda mo. Trabaho ko ito at wala kang pakialam, sagot niya, puno ng yabang. Hindi ko na pinatulan pa ang kanyang sinabi. Napagdesisyunan kong ituloy ang aking pag-aaral sa kabila ng kanyang presensya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa ilalim ng dagat. Isang liwanag na tila ba nang aakit sa amin pareho. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka at takot. Anong nangyayari? Tanong niya, tila ba nakalimutan ang aming alitan. Hindi ko alam, sagot ko, habang unti-unti naming nilapitan ang pinagmulan ng liwanag. Sa aming paglalapit, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Tumibok ng malakas ang aking puso, hindi dahil sa galit kundi sa kaba. Nang kami ay pareho ng nasa gilid ng bangka, nakita namin ang isang napakalaking hugis na tila ba isang sinaunang estruktura sa ilalim ng dagat. Ang mga haligi nito ay may mga ukit na hindi ko mawari kung paano nagawa. Ang liwanag ay nagmumula sa mga ukit na iyon, tila sumisigaw ng isang lihim na hindi namin maabot. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong niya, tila ba may pag-aalala sa kanyang tinig. Oo, sagot ko habang unti-unting bumabalot ang takot sa amin. Parang may humihila sa atin pababa. Hindi ko alam kung bakit ngunit sa pagkakataong iyon, nagpasya kaming magtulungan. Kailangan naming malaman kung ano ang misteryo sa ilalim ng dagat na ito. Ngunit habang kami ay papaalis na sana, isang malakas na alon ang gumulantang sa amin. Napahawak ako sa bangka at sa isang iglap, naramdaman ko ang paghatak ng alon pababa sa akin. Marco! Sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Ang huli kong nakita ay ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalala, bago tuluyang bumalot ang malamig na dagat sa akin. Sa ilalim ng tubig, nakakita ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lumang sisidlan na tila may itinatagong lihim. Sa gitna ng aking pagkasalanta, may narinig akong bulong na tila ba nagmumula sa sisidlan. Ako si Marco at sa kabila ng mga pangyayari sa nakaraan, hindi ko inaasahan na ang puot ko kay Clara ang magdadala sa akin sa isang pakikipagsapalaran na magbabago ng aming buhay. Simula nang magkaaway kami sa campus, lagi kong iniisip na wala kaming pagkakaintindihan. Pero sino ang mag-aakala na ang misteryo sa ilalim ng dagat ang magiging dahilan upang magsimula ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan naming dalawa. Nagsimula ang lahat nang makarating sa amin ang balita tungkol sa isang lumubog na barko na sinasabing nagtataglay ng hindi mabilang na kayamanan. Ang barko ay natagpuan malapit sa isla ng San Isidro, kung saan kilala ang mga kwento ng sirena na nagbabantay sa mga nasabing kayamanan. Ang misteryo ng barko ay naging sentro ng usapan sa aming unibersidad at hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko nang bigla kong naisip na ito ang pagkakataon kong patunayan na hindi ako takot sa hamon. Noong una,
Wala akong balak na makipag-ugnayan kay Clara. Pero ang totoo, siya ang may pinakamalawak na kaalaman tungkol sa marine biology sa aming batch. At sa kabila ng aming hindi pagkakaintindihan, alam kong kailangan ko ang kanyang tulong. Nagulat ako nang pumayag siyang sumama sa ekspedisyon. May halong pag-aalinlangan man sa kanyang mga mata. Alam ko kung bakit mo ito ginagawa, Marco, sabi niya, habang binabaybay namin ang daan patungo sa isla. Hindi ito tungkol sa kayamanan, kundi sa pride mo. Hindi ko siya sinagot. Ayokong ipakita na tama siya, pero alam kong may bahagi ng sarili ko na gustong patunayan na hindi ako basta-basta sumusuko sa hamon, lalo na't naroon siya. Pagdating namin sa isla ng San Isidro, sinalubong kami ng amihan na tila may dalang lihim na bumubulong sa bawat hampas ng alon. Mula sa malayo, tanaw namin ang asul na dagat na tila nag-aanyaya, ngunit nagbabanta rin sa sinumang magtatangkang lumusong sa kanyang kalaliman. Isang lokal na mangingisda, si Tio Ramon, ang nagsilbing gabay namin. Ayon sa kanya, matagal nang binabantayan ng mga sirena ang lumubog na barko at sinumang magtangkang makuha ang kayamanan ay hindi na muling makakabalik. May mga nakakita sa mga sirena, kwento ni Tio Ramon habang sinusuot namin ang aming diving gear. Sila raw ay may mapanlinlang na kagandahan at ang kanilang awit ay nagdadala ng kapahamakan. Sa kabila ng mga babala, hindi kami nagpatinag. Lumusong kami sa tubig at sa ilalim ng dagat. Unti-unting bumungad sa amin ang tanawin na tila galing sa panaginip. Ang mga korales ay nagsilbing palamuti sa kaharian ng dagat at ang mga isda ay malayang lumalangoy sa paligid. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, naroon ang pakiramdam na may nagmamasid sa amin. Habang papalapit kami sa lumubog na barko, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa aking batok. Nilingon ko si Clara at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong pag-aalinlangan at pag-asam. Sinubukan kong mangumiti sa kanya sa ilalim ng aking diving mask, ngunit alam kong hindi niya ito makikita. Ang tangi kong maipapakita ay ang aking determinasyon. Unti-unti naming sinisilip ang loob ng barko. Dito namin natagpuan ang isang lumang mapa. May nakaukit na mga simbolo na hindi namin maintindihan. Nagulat si Clara nang makita ito. Tila may naalala sa kanyang mga pag-aaral. Marco, tingnan mo ito, bulong niya sa akin. Ang mga simbolo, parang may koneksyon ito sa alamat ng mga sirena. Bago ko pa man maisip ang susunod na hakbang, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Biglang umikot ang tubig sa paligid namin at sa isang iglap, naramdaman ko ang paghilab ng aking dibdib. Napatingin ako kay Clara na tila nawawala sa kanyang sarili habang nakatitig sa direksyon ng lumalagablab na liwanag sa likuran. At doon, sa gitna ng mga alon, bumungad sa amin ang isang nilalang na tila galing sa kwento ng mga alamat, isang sirena. Ang kanyang buhok ay tila kumikinang sa ilalim ng dagat at ang kanyang awit ay nagdala ng kakaibang pagkalito sa aking isipan. Ngunit ang higit na ikinagulat ko ay ang pagkilala sa mukha ng sirena. Ito ang kakambal ni Clara, si Elara, na matagal nang nawala at pinaniniwalaang nalunod sa dagat. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at ang kanyang awit ay tila nagdadala ng mensahe ng paghihiganti. Clara, siya ba? Tanong ko, ngunit hindi na niya ako sinagot. Sa halip, lumapit siya kay Elara at sa kanilang pag-uusap na hindi ko marinig, naramdaman ko ang pagkalagot ng isang lihim na ugnayan na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Biglang lumakas ang agos ng tubig at bago ko pa man magawa ang anumang hakbang, naramdaman ko ang paghatak pabalik sa ibabaw. Nasa bingit kami ng kapahamakan at ang tanging pag-asa namin ay ang muling pagkikita ng dalawang magkaaway na pinaglapit ng misteryo sa ilalim ng dagat. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ang tiyak ko lang ay sa pagkakataong ito, pareho kaming handang harapin ang anumang lihim na bumabalot sa aming nakaraan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan,
Nararamdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa dagat. Ang mga alon ay tila may sariling musika. Isang himig na nag-aanyaya sa akin sa misteryosong mundo sa ilalim ng tubig. Nakatayo kami ni Lucas sa gilid ng bangka, patuloy na nagkukunwari na hindi kami naiilang sa presensya ng isa't isa. Dalawang magkaibang tao, parehong natukso ng misteryo na sa tingin namin ay magliligtas sa aming pagkatao. Hindi ko maiwasang pagmasdan si Lucas. Ang kanyang kabangisan at tila walang pakialam na ugali ay palaging bumabangga sa aking mahinahon na disposisyon. Ang kanyang madilim na mga mata ay tila palaging nagtatago ng mga lihim na hindi ko maabot. At sa kabila ng aming alitan, may kung anong mga tanong na bumabalot sa akin tuwing nakikita ko siya. Paano ba siya napasok sa ganitong sitwasyon? Bakit siya nagpipilit na lumayo sa akin, ngunit hinahabol ang parehong misteryo? Ready ka na ba? Tanong niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa at hamon. Tumango ako, pilit na pinapawi ang kaba sa aking dibdib. Ang ilalim ng dagat ay isang lugar na puno ng mga hindi inaasahang panganib, ngunit ito rin ay isang lugar ng pag-asa. Isang pagkakataon para sa amin na tuklasin ang katotohanan na matagal na naming hinahanap. Ang kwento tungkol sa nawawalang kayamanan ay hindi lang tungkol sa mga ginto at hiyas, kundi sa kakayahang makahanap ng kasagutan sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa amin. Sa ilalim ng tubig, ang mundo ay nagiging kakaibang kalmado. Ang mga tunog ng dagat ay pumapalit sa ingay ng mundo sa ibabaw. Lumalangoy kami sa tabi ng mga koral, ang mga kulay nito ay parang mga panaginip na hindi ko akalaing makikita ko. Si Lucas, sa kabila ng kanyang magaspang na panlabas, ay may likas na galing sa tubig. Parang siya ay bahagi ng dagat, ang kanyang galaw ay sinasabayan ang pag-agos ng mga alon. Habang lumalalim kami, nararamdaman ko ang bigat ng tubig na bumabalot sa akin. Ang ilaw mula sa aming flashlights ay nagbigay liwanag sa madilim na kailaliman. At sa wakas, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang lumang barko na nakalubog. Ang mga kalansay nito ay parang mga anino sa ilalim ng dagat. Ang barkong ito ay tila baga isang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga alon. Habang nilalapitan namin ang barko, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Parang may presensya itong bumabalot sa amin. Isang tawag na nag-uudyok na tuklasin ang mga lihim nito. Si Lucas na dati palaging may pag-aalinlangan, ngayon ay tila ba may pagkaudyok na alamin kung ano ang nasa loob ng barko. Pumasok tayo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon na hindi ko pa naririnig sa kanya noon. Sa loob ng barko, ang mundo ay tila baga huminto. Ang mga kalansay ng barko ay nagbigay ng kakaibang ambience, parang mga multo na nagmamasid sa amin habang kami naglakad sa makipot na espasyo. Ang aming mga flashlight ay nagbibigay liwanag sa mga lumang kagamitan na tila ba natabunan na ng kasaysayan. Isang lumang mapa ang nakakuha ng aking pansin. Lucas, tingnan mo ito, sabi ko. Itinuturo ang lumang piraso ng papel na tila ba nagbibigay direksyon sa isang lugar na hindi namin alam. Habang pinag-aaralan namin ang mapa, naramdaman ko ang paglapit ni Lucas sa akin. Ang kanyang presensya ay hindi na kasing bigat ng dati, parang may nagbago sa pagitan namin. Ang aming pagtutok sa misteryo ay nagbigay ng kakaibang koneksyon na hindi ko inaasahan. Ngunit bago pa man namin tuluyang maabot ang kasagutan, isang tunog ang pumukaw sa amin. Isang kakaibang ingay, parang pagkaluskos ng mga paa sa lumang kahoy. Si Lucas ay agad na tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at pag-aalala. Alam namin na hindi kami nag-iisa sa lumang barko at ang presensya na bumabalot sa amin ay hindi lang isang simpleng misteryo. Biglang nagdilim ang paligid, ang liwanag mula sa aming mga flashlight ay nawala ng lakas. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang paghila sa akin.
Isang kakaibang lakas ang nagdala sa amin sa mas madilim na bahagi ng barko. Isang puwersa na tila baga hindi namin kayang labanan. Anong nangyayari? Tanong ni Lucas. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pagdududa. Bago pa man kami makasagot, isang liwanag ang muling nagbigay ng liwanag sa paligid, ngunit hindi mula sa aming mga flashlight. Ang liwanag ay nagmula sa isang piraso ng hiyas na nasa gitna ng lumang barko. Isang kayamanang matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Ang hiyas na ito ay tila ba nagbibigay sagot sa aming mga tanong, ngunit sa parehong pagkakataon, nagbigay ito ng bagong misteryo na kailangan naming tuklasin. Sa gitna ng aming pagkalito, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon kay Lucas. Sa kabila ng aming alitan, ang misteryo na ito ang naging tulay sa pagitan namin. Ngunit bago pa man namin maabot ang kasagutan, isang tunog ang pumukaw sa amin. Ang tunog ng mga paa na papalapit, isang presensya na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko maikakaila na may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin habang kasama ko si Miguel. Sa bawat paglalim ng aming pagsisid sa ilalim ng dagat, tila unti-unting naglalaho ang alitan na matagal nang bumabalot sa aming dalawa. Ang misteryong bumabalot sa ilalim ng dagat ay nagsisilbing tulay na unti-unting nag-uugnay sa amin. Matapos ang ilang araw na pagsisid, natuklasan namin ang isang lumang journal na naglalaman ng mga mapa at tala ng isang nawalang kayamanan. Ayon sa journal, may isang sinaunang barko na lumubog malapit sa isang hindi pa natutuklasang guwang sa ilalim ng dagat. Ang guwang na ito ay sinasabing nagtatago ng mga hiyas at ginto na nagmula pa sa panahon ng mga konkistador. Habang binabasa namin ang journal, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kinang sa mga mata ni Miguel. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa kayamanan o sa misteryo ng dagat, ngunit may kung anong umuusbong sa pagitan namin. Sa kabila ng aming mga pag-aaway at hindi pagkakaintindihan, tila nag-iiba ang ihip ng hangin tuwing kami magkasama. Nang sumunod na araw, nagpasya kaming bumalik sa lugar kung saan namin natagpuan ang journal. Sa ilalim ng dagat, sa gitna ng mga koral at isda, natuklasan namin ang isang hindi pangkaraniwang bato na may mga ukit na tila mga simbolo at letra. Agad na naginit ang aming pag-uusap. Miguel, tingnan mo to. Mukhang bahagi ng barkong hinahanap natin, sabi ko, habang sinisikap kong kalimutan ang alitan sa aming nakaraan. Ngunit sa kabila ng aming pagtutulungan, hindi pa rin nawawala ang tensyon. Nagumpisa na ang mga pagdududa at takot. Paano kung hindi namin mahanap ang kayamanan? Paano kung ang barko ay isa lamang alamat? Gayunpaman, sa bawat saglit na lumilipas, mas lalong lumalalim ang aming pag-uusap at pagtutulungan. Isa sa mga sandaling hindi ko makakalimutan ay noong kami ni Miguel ay magkasamang naglalangoy habang hinahanap ang barko. Napakalalim ng dagat sa bahaging iyon at tanging ang liwanag mula sa aming mga sulo ang nagsilbing gabay. Ang takot na bumalot sa akin ay biglang naglaho nang marinig ko ang tinig ni Miguel. Alam mo, hindi ko akalaing darating ang araw na magtutulungan tayo, ani Miguel, habang pilit na pinapawi ang takot. Tumugon ako, oo nga, hindi rin ako makapaniwala. Pero ang misteryo ng dagat na ito ang naglapit sa atin. Sa wakas, nakita namin ang isang bahagi ng lumang barko na lumubog. Ito ay natatakpan ng mga coral at seaweed, ngunit maliwanag na ito ang barkong nasa journal. Habang kami naglalapit sa barko, biglang may naramdaman kaming kakaiba. Isang malamig na hangin ang tila dumaloy sa paligid, kasabay ng paggalaw ng tubig. Ang kinang ng mga hiyas sa loob ng barko ay nagbigay ng kakaibang takot at kapanabikan sa amin. Sa loob ng barko, natagpuan namin ang isang kahon na naglalaman ng mga hiyas at ginto, ngunit naramdaman namin na hindi kami nag-iisa. Ang tubig ay tila gumagalaw ng mas mabilis
at naramdaman kong may presensya na nagmamasid sa amin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Miguel, may kakaiba rito, sabi ko habang pilit na iniinda ang takot. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon na umalis, naramdaman namin ang isang malakas na pagyanig. Ang buong paligid ay tila nag-iba at ang tubig ay nagkaroon ng kakaibang alon. Biglang nagdilim ang paligid at ang huling alaala ko ay ang pag-agos ng malakas na alon na nagdala sa amin palayo sa barko. Nagising ako sa ibabaw ng bangka namin, basang-basa at wala sa sarili. Si Miguel ay nasa tabi ko, tila wala pa rin sa ulirat. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa lumang barko? Sino ang presensya sa ilalim ng dagat na tila nagbabantay sa kayamanan? Ngunit ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang natuklasan namin nang bumalik kami sa bangka. Sa loob ng aming mga bulsa ay naroon ang ilang piraso ng hiyas na hindi namin namalayang naisalba mula sa barko. Ang mga hiyas ay kumikinang ng kakaibang liwanag na tila may lihim na nais iparating. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang mapaisip sa kinabukasan. Ang misteryo sa ilalim ng dagat ay hindi pa tapos, ngunit ang mas nakakaintriga ay ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin ni Miguel. Sa kabila ng aming alitan, isang bagong kabanata ang tila nagbubukas sa amin. Subalit ang tanong na bumabalot sa aking isipan ay hindi ko pa rin masagot. Ano nga ba ang tunay na lihim ng dagat at saan kami dadalhin ng mga hiyas na nasa aming mga kamay? Hindi ko akalain na ang dagat na ito na palaging nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay magiging sentro ng isang misteryo na may kakambal na takot. Sa simula, ito ay tila isang ordinaryong araw ng paglalayag, ngunit ang mga pangyayari ay nagbago ng aking pananaw. Ang alon ay tila may daladalang lihim na ngayon ko lang nasisilayan. Kasama ko si Miguel, ang taong akala kong kailanman ay hindi ko makakasama sa ganitong sitwasyon. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang tagpo sa pier kung saan nagkasalubong ang aming mga mata at agad na nagkapalitan ng matatalim na tingin. Pareho kaming may reputasyon sa aming bayan. Ako bilang isang mapangahas na mangingisda at siya bilang isang mayabang na negosyante. Hindi kami kailanman nagkasundo, ngunit ang dagat ay nagbigay ng sitwasyon kung saan kami ay kinailangang magtulungan. Habang nasa bangka, pakiramdam ko'y may kakaiba sa hangin. Ang mga alon ay tila nagsasalita, ngunit hindi ko maipaliwanag kung ano ang sinasabi nito. Kami ni Miguel ay tahimik na naglalayag sa gitna ng dagat. Bawat isa ay okupado ng sariling iniisip. Ang aming layunin ay hanapin ang nawawalang barko na may daladalang mahahalagang bagay na sinasabing may koneksyon sa isang sinaunang kayamanan. Ang kwento tungkol sa kayamanang ito ay nagpasiklab ng usap-usapan sa bayan, at ito ang naging dahilan ng aming hindi inaasahang paglalakbay. Sa tingin mo ba matutuklasan natin ito? Tanong ni Miguel. Sa unang pagkakataon ay hinayaan niyang madulas ang kanyang pag-aalinlangan. Kung hindi tayo susubok, hindi natin malalaman, sagot ko. Pilit na pinipigilan ang inis ko sa kanya. Ngunit sa likod ng pagkamuhi, may bahid ng pag-asang hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman ko ang unti-unting pagbuo ng pag-unawa. Sa bawat hampas ng alon, kami ay tila nagiging isa sa aming layunin, kahit na patuloy pa rin ang mga alitan sa pagitan namin. Ngunit ang misteryo sa ilalim ng dagat ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang puot. Maya-maya pa, isang kakaibang bagay ang nangyari. Habang kami ay naglalayag, napansin kong parang may anino sa ilalim ng dagat. Sinubukan kong ipakita ito kay Miguel, ngunit sa unay hindi siya naniniwala. Subalit, nang kami ay lumapit, kitang-kita ang hugis ng isang lumang barko na lumubog sa ilalim ng dagat. Tingnan mo ito, Miguel. Hindi ba ito ang hinahanap natin? Tanong ko,
kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Tumango siya at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Nagdesisyon kaming sumisid upang tingnan kung ano ang nasa loob ng lumubog na barko. Sa ilalim ng dagat, ang mundo ay tila ibang dimensyon. Ang tubig ay malamig at madilim, ngunit ang pagnanasa naming matuklasan, ang misteryo ay mas matindi pa kaysa sa takot. Sa loob ng barko, nakakita kami ng mga lumang kagamitan, mga bagay na tila may sinasabi tungkol sa nakaraan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang natagpuan naming kahon na puno ng sinaunang mga dokumento, mga palatandaan ng kayamanang matagal nang nawawala. Habang binubuksan namin ang kahon, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. May karugtong ito sa kwento ng bayan namin. Ngunit bago ko pa man mabasa ang nilalaman ng mga dokumento, naramdaman ko ang paggalaw ng tubig. Tumitingin sa paligid, napansin kong parang may anino sa likuran namin. Miguel, may kakaiba dito. Kailangan na nating bumalik sa bangka. Sabi ko, ngunit sa loob ng isip ko'y nagtatanong ako kung ano nga ba ang talagang nangyayari. Tumango siya at mabilis kaming lumangoy pabalik sa bangka. Ngunit bago pa kami makaalis, isang kakaibang nilalang ang lumitaw mula sa dilim. Ang kanyang anyo ay parang isang alamat na nabuhay, isang sirena na may mga mata na parang kumikinang na perlas. Ang kanyang presensya ay tila isang babala at isang paanyaya. Habang nakatingin kami kay Miguel, naramdaman ko na ito ang magiging susi sa lahat ng misteryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman na hindi ko maipaliwanag. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, bigla siyang lumubog pabalik sa dagat at ang kanyang anino ay nawala sa dilim. Hindi ko alam kung ito ba ay isang simulain ng bagong kabanata o isang babala sa isang panganib na paparating. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang karanasang ito ay magbabago sa amin ni Miguel at ang aming pagkakaaway ay tila unti-unting nawawala, pinapalitan ng isang pakikipagkaibigan na binuo ng misteryo at takot. Sa ilalim ng dagat, may mga lihim na nabubuhay at kami ay naging bahagi nito. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aking isip ay, ano ang susunod na mangyayari? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tumutunog ang mga alon sa itaas ng aming bangka, tila isang musika na muling bumuo ng aming nakaraan. Mula nang nagsimula ang ekspedisyong ito sa ilalim ng dagat, ang bawat hakbang ay naging tila paglalakbay sa isang hindi inaasahang kwento. Ako si Carlos, isang maninisid na palaging hinahabol ang bawat misteryo na nakatago sa kailaliman. At si Isabel, ang babaeng hindi ko akalaing makakasama ko sa ganitong klaseng pakikipagsapalaran, ay isang arkeologong palaging iniiwasan ang anino ng kanyang nakaraan. Simula ng una kaming nagkita, hindi naging madali ang aming samahan. Pareho kaming may matinding pagnanasa sa aming mga karera, ngunit sa iba't ibang dahilan. Naging mapaghamon ang bawat araw, puno ng mga sagutan at hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagsimulang bumuo sa pagitan namin. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon na dala ng misteryo sa ilalim ng dagat. Carlos, tingnan mo ito, tawag ni Isabel habang itinuturo niya ang isang bahagi ng lumang mapa na nakuha namin mula sa isang makalumang aklatan. Ang mapa ay puno ng mga simbolo na tila nagpapahiwatig ng isang sinaunang sibilisasyon na matagal nang naglaho. Hindi ko maiwasang makita ang kasabikan sa kanyang mga mata kasabay ng kanyang pag-aalinlangan na tila sumasalamin sa akin. Sa una, ang mga simbolong iyon ay tila walang kahulugan. Ngunit habang patuloy naming pinag-aaralan, unti-unting lumilitaw ang isang pattern. Isang landas na tila nagtuturo sa amin sa isang lugar na hindi pa namin nararating. Isang lugar sa ilalim ng dagat na maaaring maging susi sa kung ano ang hinahanap namin. Ang sinaunang kayamanang iniwan ng mga naunang naglakbay sa dagat na ito. Mas mabuti pang simulan na natin ang pagsisid bukas ng umaga.
sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking damdamin habang iniisip ang magiging resulta ng aming pinaplanong hakbang. Ang dagat ay puno ng panganib, ngunit sa kabila ng takot, naroon ang aming pag-asa. Isang pag-asa na mas malaki kaysa sa anumang hidwaan na namamagitan sa amin. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, sinimulan namin ang aming pagsisid. Sa ilalim ng malamig na tubig, tila isang kakaibang mundo ang bumabalot sa amin. Ang mga korales ay tila nagkukwento ng kanilang sariling kasaysayan habang ang mga isda ay naglalaro sa kanilang likas na tahanan. Sa kabila ng kagandahan, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng misteryo na patuloy na bumabalot sa amin. Habang patuloy kaming lumalalim, napansin ko ang isang kakaibang bagay sa gilid ng aking paningin. Isang anino na tila gumagalaw sa likod ng mga korales. Isabel, may nakita ka bang kakaiba? Tanong ko, pilit na itinatago ang takot sa tono ng aking boses. Wala naman, ngunit pakiramdam ko ay may sumusunod sa atin, sagot niya. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso, tila mayroong panganib na nagtatago sa likod ng bawat hakbang. Sa isang iglap, naramdaman namin ang isang malakas na agos na tila humihigop sa amin patungo sa isang mas malalim na bahagi ng dagat. Hindi kami makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Nawala kami sa kontrol at ang takot ay tila bumalot sa bawat sulok ng aming mga isipan. Nang makabawi kami, bumungad sa amin ang isang lugar na tila hindi totoo. Isang lumang barko na tila nagmula sa ibang panahon. Ang mga labi nito ay puno ng mga ukit na hindi namin maipaliwanag. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang bagay ang bumungad sa amin, isang kahon na gawa sa ginto na tila naglalaman ng lihim na matagal nang naisulat sa kasaysayan. Carlos, ito na ba ang hinahanap natin? Tanong ni Isabel, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman namin ang isang malakas na pagyanig sa paligid. Ang dagat ay tila nagagalit at ang mga alon ay nagsimulang magbuhos ng kanilang puot. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tunog mula sa kahon, isang tunog na tila isang babala. Isabel, kailangan na natin itong iwan. Sigaw ko puno ng takot, ngunit hindi niya ako pinakinggan. Sa halip, tinignan niya ako ng diretso sa mga mata, tila may nais sabihin. Carlos, mayroong mas malalim na dahilan kung bakit nandito tayo. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan o misteryo. Ito ay tungkol sa ating pagkakaiba na ngayon ay tila nag-uugnay sa atin. Bulong niya bago tuluyang bumalot ang dagat sa aming paligid. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang naiwan sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng aming paglalakbay sa ilalim ng dagat? At sa likod ng misteryo, ano ang koneksyon na bumuo sa amin, dalawang magkaaway na pinaglapit ng kapalaran? Sa sandaling bumaba kami mula sa bangka, agad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa aking balat. Tila ba may kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid na parang may misteryong nagkukubli sa ilalim ng malakristal na tubig ng dagat. Kasama ko si Elara, ang taong hindi ko inaasahang makakasama sa ganitong sitwasyon. Sa totoo lang, hindi ko pa rin lubos na mawari kung paano kami napunta sa ganitong kalagayan. Dalawang magkaaway na pinaglapit ng isang misteryo. Hindi ko pa rin siya lubos na pinagkakatiwalaan. Sa bawat tingin niya, sa bawat galaw, parang may lihim siyang itinatago. Pero sa kabila ng lahat, alam kong kailangan ko siya. Kailangan namin ang isa't isa upang malutas ang misteryo sa ilalim ng dagat na ito. Handa ka na ba? Tanong ni Elara habang inaayos ang kanyang diving gear. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Naisip ko, marahil ay pareho kaming kinakabahan sa susunod naming gagawin. Tumango ako kahit na ang puso ko'y tila nagtatatalon sa kaba. Oo, handa na, sagot ko. Pinipilit kong itago ang aking pag-aalala. Sumisid kami pababa
at unti-unting nilamon ng dagat ang aming mga katawan. Habang bumababa kami, palakas ng palakas ang tibok ng aking puso. Sa ilalim ng tubig tila mas buhay ang lahat. Ang mga bahuray makukulay at ang mga isday tila mga alitaptap na naglalaro sa paligid namin. Subalit hindi ito ang aming pakay. Makalipas ang ilang saglit, narating namin ang kinaroroonan ng isang lumang barko na matagal nang lumubog. Ito ang aming hinahanap, ang barkong sinasabing nagtataglay ng lihim na kayamanang maaring magpabago sa lahat. Ngunit hindi ito ang tunay na yaman na aming hinahanap. May isa pang bagay na mas mahalaga, isang bagay na maaring magtali sa aming mga tadhana. Lumapit si Elara sa akin at itinuro ang isang bahagi ng barko. Doon, sabi niya, doon natin matatagpuan ang hinahanap natin. Dahan-dahan kaming lumapit sa lugar na iyon. Ang paligid ay tila nananahimik. Tanging ang paglangoy ng mga isda at ang pag-agos ng tubig ang maririnig. Sa loob ng lumang barko may isang silid na puno ng mga alikabok at mga lumang kagamitan. Sa gitna nito, may isang kahon na gawa sa bakal at sa unang tingin pa lang, alam kong ito ang aming pakay. Nasa loob niya ng sagot, sabi ni Elara habang tinutulungan akong buksan ang kahon. Ang bawat pag-ikot ng susi ay tila musika sa aming mga tainga. At nang sa wakas ay bumukas ito. Bumungad sa amin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Hindi ito kayamanan, hindi mga ginto o perlas, kundi isang lumang journal. Ang mga pahina nito'y kupas na, ngunit malinaw pa rin ang mga titik. Binuksan ko ito at sinimulang basahin. Habang nagbabasa, unti-unting lumilinaw ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Arden, isang manlalakbay na nakahanap ng lihim ng dagat na ito. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbabasa, may napansin akong kakaiba. Ang mga huling pahina ng journal ay tila isinulat para sa akin. Ang mga salitang nakalagay roon ay tila naglalaman ng mensahe, isang babala. Sa pagtatapos ng iyong paglalakbay, matutuklasan mo ang tunay na halaga ng pagkakaibigan at pagtitiwala. Ang sabi sa akin ng journal. Napatingin ako kay Elara at nakita ko ang parehong pagkagulat sa kanyang mga mata. Pareho naming naramdaman na may mas malalim pang koneksyon ang aming tadhana kaysa sa aming inaasahan. Ngunit bago pa man namin maproseso ang lahat ng ito, narinig namin ang isang dagundong mula sa itaas. May mga anino na nagsimulang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Mabilis kaming umangat at sa aming pag-ahon, bumungad sa amin ang isang pangkat ng mga tao na tila nagtangkang sakupin ang aming bangka. Ang kanilang mga mukha'y hindi pamilyar, ngunit ang kanilang mga intensyon ay malinaw. Huwag kayong gagalaw. Sigaw ng isa sa kanila habang itinutok ang baril sa amin. Alam kong ito na ang simula ng isang bagong kabanata at marahil ay mas mapanganib pa kaysa sa aming inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Elara sa aking tabi. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya iiwan at hindi rin niya ako pababayaan. Ang misteryo ng dagat ay hindi lamang tungkol sa mga kayamanan, kundi sa pagkatuklas ng isang bagong ugnayan na hindi ko kailanman inakala. At sa kabila ng panganib, handa akong harapin ito kasama siya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakahinto kami ni Arman sa harap ng malawak na karagatan. Sa kabila ng aming mga away at hindi pagkakaintindihan, natagpuan namin ang aming mga sarili sa parehong bangka, literal at simboliko. Ang hangin ay malamig at mapanglaw, tila nagbibigay babala sa amin sa mga susunod na mangyayari. Subalit sa kabila ng panganib, naroon ang hindi maipaliwanag na pagnanais na tuklasin ang misteryo sa ilalim ng dagat. Alam mo ba ang pakiramdam ng pagtalon sa kawalan? Tanong ni Arman habang tinitingnan ang mga alon na humahampas sa baybayin. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita noon. Hindi ako agad nakasagot. Ang tanong ay tila hinahamon ang aking tapang at sa kabila ng aking pag-aalinlangan,
Naramdaman kong ito na ang oras para baguhin ang takbo ng aming pagtatalo. Sa tingin ko, pareho natin itong mararamdaman sa ilalim ng dagat. Sagot ko, sa wakas ay nakangiti. Napagtanto ko sa puntong iyon na ang aming pagkakaiba ay hindi hadlang, kundi tulay upang mas maunawaan ang isa't isa. Sa kabila ng aming mga alitan, naroon ang hindi maitatangging koneksyon. Ang dagat na naghiwalay sa amin noon ay siya ring maglalapit sa amin ngayon. Handa ka na ba? Tanong ni Arman habang inaayos ang scuba gear na nakatakdang magdala sa amin sa kailaliman. Tumango ako bilang tugon. Sa bawat hakbang patungo sa tubig, nararamdaman ko ang kabog ng aking dibdib, marahil sa kaba o sa excitement na dala ng aming pakikipagsapalaran. Sa sandaling lumubog kami sa tubig, bumalot sa amin ang katahimikan ng karagatan. Ang mga tunog mula sa ibabaw ay unti-unting nawala, at ang bagong mundo sa ilalim ay nagbukas sa amin ng hindi mabilang na tanawin. Ang mga kulay na hindi ko inakalang makikita ay nagpakita sa ilalim ng liwanag ng aming mga flashlight. Habang patuloy kaming lumalangoy pababa, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Tila ba may mga matang nagmamasid sa amin, subalit hindi ko matukoy kung saan nagmumula ang pakiramdam. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Arman sa pamamagitan ng mga senyas. Tumango ako at sinubukan kong palakasin ang aking loob. Ang misteryo sa ilalim ng dagat ay hindi lamang basta kwento. Ito ay isang buhay na palaisipan na naghihintay ng kasagutan. Sa aming paglangoy, natagpuan namin ang isang lumang wreck na tila matagal nang nakalubog. Ang mga coral ay unti-unting sumakop sa mga bahagi ng barko. Ngunit may kakaibang ningning na nagsisilbing paminsang ilaw na tila nananabik sa aming pagdating. Sa loob ng wreck, may mga palatandaan ng buhay na tila hindi mula sa karaniwang nilalang sa dagat. Ang mga bagay na nakita namin ay tila bahagi ng isang puzzle na kailangan naming buuin. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang paglapit namin sa kasagutan ng misteryo. Arman, tingnan mo ito, bulong ko kahit na alam kong hindi niya ito maririnig. Sa harap ko, isang maliit na kahon na naglalaman ng kakaibang mga simbolo. Ang mga simbolo ay hindi pamilyar, ngunit may pakiramdam akong mahalaga ito. Lumapit si Arman at sa isang iglap, nagkatinginan kami, parehong may pag-unawa, na ito ang simula ng aming mga sagot. Ngunit bago pa man namin mabuksan ang kahon, naramdaman namin ang paggalaw ng tubig sa paligid. Mabilis ang mga pangyayari. Ang presensya na kanina lamang ay mahirap matukoy ngayon ay nagbigay ng babala. Ang tubig sa paligid ay tila bumabaluktot at may anino sa likuran namin na lumalapit. Sa kabila ng aming tapang, nararamdaman ko ang takot na lumulukob sa akin. May paparating! Sigaw ni Arman sa pamamagitan ng senyas, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, ang aming mga ilaw ay nawala at kami binalot ng kadiliman. Sa likod ng takot, may isang boses na hindi ko inaasahan. Ang boses ng dagat mismo, nagbabanta, ngunit tila nagbibigay rin ng pag-asa. Ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos at ang misteryo sa ilalim ng dagat ay hindi lamang tungkol sa kahon, kundi sa kung paano kami magtutulungan para makaligtas. Sa kabila ng kadiliman, naramdaman ko ang kamay ni Arman sa akin, nagbibigay ng lakas at tiwala. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang dagat ay hindi lamang lugar ng misteryo, kundi ng pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng panganib. Ang aming susunod na hakbang ay hindi pa tiyak, ngunit alam kong magsisimula ito sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang hindi inaasahan. Sa pag-usad ng aming paglalakbay, ang dagat ay tila nagbago ng anyo. Mula sa tahimik na alon, ito'y naging daluyong ng mga misteryo na unti-unting nagbubukas sa aming harapan. Ang mga alon ay tila may sinasabi, ang kanilang bulong ay nagpapakiliti sa aking pandinig at sa bawat hampas ng tubig may lihim na nais ilantad.
Ako si Mateo at sa kabila ng aming hindi pagkakaunawaan ni Isla, kami nagtutulungan upang matuklasan ang hiwaga sa ilalim ng dagat. Kung tutuusin, hindi ko inaasahang magiging malapit kami ni Isla. Sa katunayan, hindi ko siya gustong makasama sa umpisa. Siya ay maalinsangan, madalas ay suwail, at tila laging may nais patunayan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napansin kong sa kabila ng kanyang matapang na panlabas, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na naghahangad ng kasagutan. Isang bahagi na hindi nalalayo sa akin. Habang kami sumisisid, ang mga korales ay tila kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw na parang mga bituin sa kalaliman. Ang aming mga kagamitan ay umaangil, bumubulwak sa paghinga. Ang bawat galaw namin sa ilalim ng tubig ay tila isang sayaw ng pagsisikap at pag-asa. Sa gitna ng aming pagsisid, may isang bagay na nakatawag sa aming pansin. Isang kakaibang hugis na nakasilip mula sa likod ng isang malaking bato. Mateo, tingnan mo ito, bulong ni Isla sa kanyang radyo na nakakabit sa helmet. Parang hindi karaniwang bahagi ng dagat. Lumapit ako at ang hugis ay unti-unting nagiging malinaw. Isang piraso ng bakal, may mga ukit na tila mga simbolo, ang lumilitaw. Hinaplos ko ito at sa aking pagdampi, naramdaman ko ang malamig na tibok ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Sa palagay mo, ano ito? Tanong ko, habang pinagmamasdan ng mga simbolo na tila nagsasalita ng isang sinaunang kwento. Hindi ko alam, ngunit may pakiramdam ako na ito'y bahagi ng isang mas malaking bagay, tugon ni Isla. Sa aming patuloy na pagsisid, nakita namin ang isang lagusan sa likod ng malaking bato. Ang lagusan ay madilim, tila isang bibig na nag-aanyaya sa amin na pumasok at tuklasin ang kung anumang lihim ang itinatago nito. Napagdesisyonan naming pumasok, dala ng kuryosidad at ang hindi maipaliwanag na pagnanais na makahanap ng kasagutan. Ang loob ng lagusan ay tila isang mundo na hindi namin inaasahan. Sa aming pag-usad, ang mga dingding ay puno ng mga ukit na tila nagkukwento ng mga sinaunang kwento ng dagat. Ang mga simbolo ay tila gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng aming flashlight at sa bawat hakbang, ang dagat ay nagiging mas buhay, mas makapangyarihan. Sa pagdating namin sa dulo ng lagusan, isang malaking pinto ang bumungad sa amin. Ang pinto ay may mga ukit na katulad ng nakita namin sa bakal. Sa gitna nito, may isang hugis na tila isang susi, isang bagay na sa tingin namin ay may kakayahang buksan ng pinto. Nagkatitigan kami ni Isla, alam namin na ito ang susi sa aming mga hinahanap, ngunit paano ito bubuksan? Napansin ni Isla ang isang maliit na butas sa gilid ng pinto na tila sakto sa hugis ng bakal na hawak namin. Mateo, baka ito ang susi, sabi ni Isla habang dahan-dahan niyang inilalagay ang bakal sa butas. Sa pagpasok ng bakal, narinig namin ang isang tunog, isang pag-ikot na tila mula sa kalaliman ng dagat. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at sa likod nito isang kuwarto na puno ng mga bagay na hindi namin inaasahan, mga kayamanang tila galing sa iba't ibang panahon, mga bagay na tila naglalaman ng kwento ng mga naunang naglakbay sa dagat. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay nasa gitna ng kwarto, isang malaking kristal na kuminang sa ilalim ng liwanag. Ang kristal ay tila may sariling buhay, ang kanyang liwanag ay kumakalat sa paligid, at sa bawat galaw nito, ang mga simbolo sa dingding ay nag-uumapaw sa kulay. Sa gitna ng pagkabighani, naramdaman namin ang isang pagyanig. Ang lagusan ay tila lumilindol, ang mga dingding ay nag-iingay, at ang dagat ay tila umaapaw sa galit. Isla, kailangan nating umalis. Sigaw ko, ngunit bago pa kami makagalaw, isang malakas na tunog ang bumalot sa paligid. Ang kristal ay biglang pumutok at sa isang iglap, ang aming mundo ay nagbago. Sa huling segundo bago kami mawalan ng malay, nakita ko ang isang anino. Isang hugis sa likod ng kristal na tila isang tao.
Ngunit sino siya at bakit tila siya ang sanhi ng lahat ng ito? Ang misteryo ay nagiging mas malalim at sa pagdating ng dilim, nararamdaman ko ang isang kakaibang pag-unawa na ang dagat ay may lihim na hindi basta-basta ipapakita at kami ni Isla ay bahagi nito. Ngunit paano? Paano kami naging bahagi ng kwento ng dagat? Sa ilalim ng dagat, sa gitna ng mga alon, na tila walang katapusang sumasaboy sa aming bangka, hindi ko akalaing makikita ko ang sarili ko sa ganitong sitwasyon kasama si Marco. Saksi ang mga alon sa aming hindi pagkakaintindihan, mula sa mga argumento sa bayan hanggang sa matinding pagtatalo sa aming mga paniniwala. Ngunit sa aming paglalakbay sa misteryo sa ilalim ng dagat, isang kakaibang puwersa ang tila nag-uudyok sa amin na magtulungan. Layla, kailangan nating magsimula na sa paghahanap, sabi ni Marco habang nararamdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Kahit na madalas kaming mag-away, alam kong pareho kami ng layunin. Ang tuklasin ang lihim na sinasabing nakatago sa ilalim ng dagat na ito. Sumisid kami sa malamig na tubig. Dala ang mga kagamitan na aming pinagsaluhan sa huling sandali. Sa gitna ng aming paglalakbay, naramdaman ko ang bigat ng pag-aagawan ng oras at pag-asa. Ang mga alon ay tila nagiging mas mabagsik habang kami lumalalim. Hanggang sa nakita namin ang isang anino sa ilalim, isang estruktura na tila hindi likas, isang bagay na gawa ng tao. Mukhang ito na iyon, bulong ni Marco habang patuloy na nagsusukat ng mga koordinato sa kanyang underwater device. Hindi ko mapigilang makaramdam ng kilabot. Ang estruktura ay tila isang lumang bangka na, ayon sa mga kwento, ay naglalaman ng kayamanang dinadala ng mga sinaunang mandaragat. Ngunit ang tunay na misteryo ay hindi ang kayamanan, kundi ang sinasabing sumpa na kasama nito. Habang kami papalapit, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa loob ng bangka. Isang ilaw na tila nag-aanyaya sa amin, ngunit kasabay nito ay nagbabadya ng panganib. Marco, sigurado ka bang itutuloy natin ito? Tanong ko na umaasang makahanap ng kahit anong pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip, nakita ko ang determinasyon. Isang bagay na palaging hinahangaan ko sa kanya kahit na madalas kaming magtalo. Sa pagpasok namin sa loob ng bangka, ang mga piraso ng lumang kahoy ay tila umuungol sa bawat hakbang namin. Hanggang sa narating namin ang pinagmumulan ng ilaw, isang mahiwagang kristal na nakalutang sa gitna ng isang silid na puno ng tubig. Ito ang sinasabing puso ng misteryo, ang pinagmumulan ng lahat ng kwento ng sumpa. Maaari bang ito ang dahilan ng lahat ng kaguluhan sa lugar na ito? Tanong ni Marco, habang ang kanyang mga matay nakatuon sa kristal. Sa kabila ng mga alingawngaw ng sumpa, ang kristal ay tila mayroong kapangyarihan na nag-uugnay sa amin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi kami magkaaway, kundi magkasama sa isang layunin. Habang kami mo nag-uusap, unti-unting lumakas ang liwanag ng kristal. Napansin ni Marco na may tila anino sa likod ng kristal. Layla, kailangan nating mag-ingat. Babala niya habang ang anino ay unti-unting nagiging malinaw. Isang hugis ng tao, ngunit hindi pangkaraniwang tao. Ito ay isang lalaking tila nababalot ng kadiliman at sa kanyang kamay ay may hawak na susi. Bakit may susi? Tanong ko. Nararamdaman ang kakaibang pag-aalinlangan. Hanggang sa ang anino ay nagsalita. Isang tinig na parang mula sa kailaliman ng dagat. Isang tinig na nagdadala ng mensahe ng pag-asa at babala. Ang susi ay para sa inyo upang buksan ang tunay na lihim ng dagat na ito. Ngunit mag-ingat dahil sa bawat kapangyarihan ay may kapalit. Sa kanyang mga salita, bigla kaming nakaramdam ng matinding pagyanig. Ang bangka ay tila nagising sa kanyang pagkakahimlay. Ang tubig ay unti-unting lumalakas, tila isang galit na dagat na nagbabadya ng panganib. Marco, kailangan nating umalis. Sigaw ko, ngunit sa likod ng pag-aalala,
ay ang pag-usisa. Ano ang tunay na lihim na dala ng susi? Sa aming pag-akyat pabalik sa ibabaw, ang kristal ay biglang naglaho, ngunit ang susi ay nananatili sa aming mga kamay. Sa ibabaw, habang kami nagpapahinga at nag-iisip, napansin namin ang pagkakaiba sa paligid. Ang dagat ay tila naging kalmado, ngunit sa ilalim nito ay ang tanong na hindi pa nasasagot. Ano ang kapalit ng kapangyarihan ng susi? Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig namin ang isang kakaibang ingay mula sa ilalim ng bangka. Napatingin kami sa isa't isa, parehong nagtataka at nangangamba. Layla, mukhang hindi pa tapos ang misteryo, sabi ni Marco habang ang ingay ay nagiging mas malinaw, tila isang mensahe mula sa dagat. Sa aming pagkakatitig sa susi, biglang bumukas ang isang lihim na pinto sa bangka. Isang pinto na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mas malalim na bahagi ng misteryo. Tara, Layla, hindi natin pwedeng palampasin ito. Anyaya ni Marco at sa kanyang nangiti, naramdaman ko ang simula ng isang hindi inaasahang pagkakaibigan. Ngunit sa bawat hakbang namin patungo sa pinto, alam kong ang tunay na lihim ay hindi pa nagbubukas. Ano ang nasa likod ng pinto at ano ang kapalit ng kapangyarihang dala ng susi. Ang dagat ay may mas marami pang kwento at kami handa na sa susunod na kabanata. Sa ilalim ng masalimuot na dilim ng dagat, patuloy ang aming paglalakbay ni Kael, ang estrangherong hindi ko kailanman inakalang magiging katuwang ko sa ganitong sitwasyon. Ang bawat hakbang namin sa ilalim ng tubig ay parang paglusong sa isang bagong mundo kung saan ang takot, galit at misteryo ay magkahalong bumabalot sa amin. Kung tutuusin, sa unang pagkikita namin, imposible na magkasundo kami. Palaging may bahid ng pag-aaway. Napaka-arogante niya habang ako naman ay palaging nag-aalinlangan. Ngunit ngayong magkasama kami sa ilalim ng dagat, tila unti-unting nagbabago ang lahat. Ang mga ilaw mula sa aming diving gear ay sumasayaw sa paligid, tulad ng mga aninong gumagalaw sa ilalim ng tubig. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang malamig na alon na tila binalot ang buo kong katawan. Sa kabila ng katahimikan ng ilalim ng dagat, may kung anong bumubulong sa akin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. May nararamdaman ka bang kakaiba, Luna? Tanong ni Kael habang binabasag ang katahimikan. Ang tinig niya, kahit nasa ilalim ng tubig, ay tila dumadaloy sa akin tulad ng alon. Tumango ako, bagamat alam kong mahirap makita ang galaw ng ulo ko dahil sa makapal na helmet. Oo, parang may nagmamasid sa atin. Nagkatinginan kami ng ilang segundo, isang bagay na bihira naming gawin. Sa totoo lang, hindi ako sanay na hindi siya sinasagot ng may bahid ng galit o sarcasm. Pero ngayon, may kung anong nag-uudyok sa akin na makinig. Patuloy kaming naglakad sa seabed, binabantayan ang bawat sulok na tila ba may kung anong pwedeng lumitaw mula sa dilim. Ang mga corals ay parang mga anino ng nakaraan, gumagalaw sa ritmo ng alon. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lalim ng dagat, hindi lang literal, kundi pati sa kung anong misteryong nagtatago dito. Luna, tumingin ka, bulong ni Kael sabay turo, sa isang matalik na silid ng mga bato sa harapan namin. Ang lugar na tinuturo niya ay tila isang kuweba na natatabunan ng mga malalaking coral formations. Ang pinto nito ay napapalibutan ng makakapal na seaweed na tila nagsisilbing kurtina ng isang entablado. Ang lampara sa aming mga helmet ay nagbigay liwanag sa loob, ngunit hindi sapat para makita ang kabuuan. Napansin ko ang kakaibang kirot sa dibdib ko, hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa kakaibang pakiramdam na may nakatago sa loob ng kuweba. Parang may aninong naghihintay sa amin. Pumasok tayo, sabi ni Kael ng may determinasyon. Sigurado ka ba? Tanong ko, ramdamang pag-aalinlangan sa boses ko, ngunit hindi siya sumagot.
Sa halip, pumasok siya nang hindi ko hinihintay ang sagot. Wala akong magawa kundi sundan siya. Sa loob ng kuweba, mas madilim kaysa sa inaasahan ko. Ang liwanag mula sa aming mga helmet ay tumama sa mga pader ng bato na tila may mga ukit na hindi ko maintindihan. Mga simbolo, mga marka, hindi ko alam. Luna, tingnan mo ito, sabi ni Kael habang itinuro ang isang bahagi ng pader. Lumapit ako at doon ko nakita ang isang ukit na tila mga mata. Ang mga ito ay nakatingin ng diretso sa amin, parang pinagmamasdan kami. Kael, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Tanong ko, ngunit bago pa siya sumagot, naramdaman ko ang paggalaw sa paligid. Ang mga siwid na nakapalibot sa amin ay tila gumalaw ng mag-isa, tulad ng mga kamay na nagtatangkang abutin kami. Hindi ko alam kung totoo ba ito o guni-guni lamang, pero naramdaman ko ang malamig na haplos nito sa aking braso. Luna, tumingin ka sa ilalim, sabi ni Kael, at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa ilalim ng aming mga paa, isang pulang liwanag, ang unti-unting sumiklab mula sa lupa. Ang lupa ng seabed ay tila nagkakaroon ng buhay, at ang liwanag ay parang apoy na sumasayaw sa tubig. Kael, ano ito? Sigaw ko, kahit alam kong hindi niya maririnig ng malinaw. Ngunit bago pa siya makasagot, bigla kaming nakaramdam ng malakas na puwersa na tila humihilas sa amin pababa. Ang lupa sa ilalim namin ay bumuka at kami nahulog sa isang madilim na lagusan. Ang bilis ng pangyayari ay hindi ko maipaliwanag. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng tubig na dumadaloy at ang tibok ng puso ko na tila sasabog. Ano ang nangyayari? Sigaw ko ulit, ngunit ang sagot ni Kael ay hindi inaasahan. Luna, hindi ito sang unang beses na nangyari sa akin ito, sabi niya habang ang mga mata niya ay puno ng takot. Anong ibig niyang sabihin? Bakit parang alam niya ang nangyayari? Bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko ang malakas na impact sa lupa. Bumagsak kami sa isang bagong lokasyon, isang lugar na tila hindi na bahagi ng dagat. Ang paligid ay puno ng pulang liwanag at ang hangin ay kakaiba, hindi na malamig tulad ng ilalim ng tubig. Ang mga anino sa paligid ay tila gumalaw sa sarili nilang buhay at sa gitna ng lugar, isang altarang nakatayo. Sa altar may isang bagay, isang lumang libro na tila gawa sa material na hindi ko pa nakikita. Ngunit ang mas nakakagulat, ang libro ay tila gumagalaw. Kyle, ano ito? Tanong ko, ngunit bago pa siya sumagot, narinig namin ang isang tinig na nagmula sa likuran namin. Huli na kayo para tumakas. Napalingon kami at doon namin nakita ang isang figura, isang nilalang na hindi mo masasabing tao, hindi mo rin masasabing hayop. Ang mga mata nito ay kasing pula ng liwanag sa paligid at ang boses nito ay parang dagundong ng alon. Ang puso ko ay bumilis at sa unang pagkakataon, ramdam ko ang takot na hindi ko pa nararanasan. Ngunit higit sa lahat, isang tanong ang bumabalot sa isip ko. Sino ang nilalang na ito at bakit kami ang target niya? Hindi ko inakalang ang mismong dagat na naghiwalay sa amin ni Lucas ay siya ring magiging daan upang kami muling magkausap. Sa unang pagkakataon, nasa parehong bangka kami, kapwa may hawak na piraso ng lumang mapa na tila naglalaman ng lihim na matagal na naming hinahanap. Anong palagay mo, Stella? Tama ba ang direksyon natin? Tanong ni Lucas. Ang boses niya'y tila may bahid ng alinlangan, ngunit may halong pananabik. Tiningnan ko siya ng matagal bago sumagot. Kahit sa gitna ng alon, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Oo, Lucas, ayon sa kalkulasyon ko, malapit na tayo. Kailangan lang nating magtiwala sa mapa. Ang dagat ay kalmado, subalit ang aming mga damdamin ay tila nagbabantang bumuhos anumang oras. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang mga pagtatalo, ang mga hindi pagkakaintindihan, narito kami magkasama sa isang misyon na hindi namin akalaing magiging posible.
Habang kami naglalayag, ang mga alon ay tila bumubulong ng mga lihim. Ang hangin ay may daladalang malamig na hininga ng misteryo, at sa ilalim ng asul na kalangitan, ang aming mga puso ay nagsimulang magtanong. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa dulo ng paglalakbay na ito? Sa di kalayuan, lumitaw ang isang isla, isang maliit na piraso ng lupa, halos hindi napapansin sa malawak na karagatan. Ang mapa ay naglalarawan nito bilang bahagi ng isang sirang kwento, isang piraso ng kasaysayan na matagal nang naisulat ngunit hindi pa nababasa. Nang marating namin ang isla, agad kaming nagsimula sa aming paghahanap. Ang hangin ay tila mas mabigat, puno ng anticipation, habang ang mga puno ay nagbabantay sa paligid, ang kanilang mga lilim ay tila nagbibigay buhay sa mga anino ng nakaraan. Stella, dito! Sigaw ni Lucas habang natuklasan niya ang isang lumang pintuan sa ilalim ng isang makapal na halaman. Ang pintuan ay yari sa kahoy, may mga ukit ng mga simbolo na hindi namin agad maunawaan. Nang buksan namin ito, bumungad sa amin ang isang makipot na daanan patungo sa ilalim ng lupa. Ang daan ay madilim, ang mga pader nito ay puno ng kahoy na tila nabubulok. Ngunit sa kabila ng panganib, nagpatuloy kami, dala-dala ang pag-asang matuklasan ang misteryo ng dagat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagdami ng tanong sa aking isipan. Sino nga ba si Lucas sa kwento ng buhay ko? Bakit kami pinagsama ng dagat na ito? Ang mga tanong na ito ang patuloy na bumubulong sa akin habang kami ay bumaba sa ilalim ng lupa. Sa wakas, narating namin ang isang malaking silid na puno ng mga lumang kagamitan. Sa gitna nito, isang mesa na may nakalatag ng mga dokumento, tila mga journal ng isang manlalakbay na matagal nang nawala sa kasaysayan. Lucas, tingnan mo ito, sabi ko habang pinupunasan ang alikabok sa isang piraso ng papel. May mga tala dito na tila nag-uugnay sa atin sa misteryong ito. Binasa namin ang journal, bawat pahina ay puno ng mga kwento ng paglalakbay, mga lihim ng dagat at mga piraso ng kasaysayan na tila nag-uugnay sa aming dalawa. Habang nagbabasa, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng aming mga nakaraang paglalakbay. At sa bawat salita, nararamdaman ko ang unti-unting pagbukas ng aking puso para kay Lucas. Stella, tingnan mo ito, sabi ni Lucas habang itinuturo ang huling pahina ng journal. May pirma rito, isang pirma na kilala ko. Sa aking pagtataka, nakita ko ang pirma na tila bumubuhay sa aking mga alaala. Isa itong pirma na hindi ko inaasahang makikita sa isang lugar na ganito. Hindi maaari, bulong ko, ang takot at pananabik ay nag-aagawan sa aking damdamin. Anong ibig sabihin nito, Lucas? Tanong ko, habang ang dagat sa labas ay tila nag-uumpisang umalon, ang hangin ay naging malamig at mabigat. Sila ang dahilan kung bakit tayo narito, Stella. Ang mga taong ito, ang mga taong pinaniniwalaan nating nawala na. Habang nakatitig kami sa pirma, narinig namin ang tunog ng dagat. Ang mga alon ay bumubulong ng mga lihim na hindi pa namin nauunawaan. Ang hangin ay nagdala ng malamig na paghinga ng misteryo, at sa ilalim ng asul na kalangitan, kami nagtanong. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng aming paglalakbay? Sa dulo ng silid, isang mahiwagang pintuan ang unti-unting bumukas. Ang liwanag sa loob nito ay tila nag-aanyaya sa amin sa isang bagong yugto ng aming paglalakbay. Ang takot at pananabik ay nag-aagawan sa aming mga damdamin. Habang kami naglalakad patungo sa pintuan, ang aming mga puso ay puno ng pag-asang matuklasan ang lihim na nag-uugnay sa amin sa dagat na ito. At sa sandaling iyon, naisip ko, ang dagat sa kabila ng lahat ng misteryo nito ay hindi lamang isang hadlang. Ito'y isang tulay patungo sa mga lihim na matagal nang nakatago. At sa paglalakbay na ito, natutunan ko ang halaga ng pagkakaibigan, ng pagtitiwala at ng pag-ibig na hindi inaasahan.